Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. House Speaker Tambaloslos Romualdez na hulikam at tila ba wala na talagang takas. Maletang hawak na papuntang papuntang House of Representatives ay punong-puno nga ng pera na galing sa kaban ng bayan. Ito nga ay napag-alaman ng mga kaibigan na isusuhol niya sa kapwa niya mga kongresista upang sa susunod na eleksyon or pagpili ng tinatawag nating House or Speaker of the House ay siya muli ang kanilang iboboto. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kapag talaga ikaw ang humahawak ng pera na galing sa kaban ng bayan ay pwede mong gawin ng lahat papunta dito, lalong-lalo na kapatid kung meron kang mataas na posisyon sa gobyerno. Katulad na lamang ni Tambaloslos Romualdez na ito, kung saan mga kaibigan ay mapapatunayan nga na talaga natin na isa siyang gahaman at sakim sa kapangyarihan at lalong-lalo na sa kayamanan. Kaya na lamang ang maletang hawak ay tila ba nahuli ng ating mga mamamayan na may lamang limpak-limpak na pera na talaga bang halatang gamit or galing dito sa pera na galing sa kaban ng bayan dahil nga mga kaibigan ay magkano lang naman ba ang sinusweldo ng ating mga kongresista. At hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen at mga mamamayan na magbigay ng kanilang mga opinyon at hinaing. 70 million standard budget per congressman. Kickback nila dyan, nasa 50%. Meron pang binibigay na budget pang project, so kung malakas sa speaker, abot 1 billion. So 500 million doon, kickback na rin nila, nasa 535 million, lahat na kulimbat na. Pag ang pera masyado mong pinaghirapan at pinagpaguran, manghihinayang ka gastusin sa isang bagsak, maubos na. Pero pag ang pera na hindi mo rin pinagpapaguran at pinaghirapan ay hindi na manghihinayang ubusin at gastusin na kahit anong mahal bibilhin mo dahil syempre galing sa nakaw yung pera. Kung may delikadesa si Tariela, hindi siya dapat pumunta sa bahay na walang okasyon. Kung official, sa opisina ang punta. Sa ginawa niyang ito, red flag yan. May ilag talaga si Tamba ng heavy excess baggage. Hindi lang anong laman, kundi gaano kabigat ang maleta. Yang dapat ang pinag-iimbestigahan, hindi yung single out confidential funds ni VP Sara na stuck sila sa confidential funds. Very obvious na tanging pakay, pabagsakin lang si VP Sara. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Lila, alam niyo ni-reactionan ko tong video to kung saan nag-file sila ng COC. Ang napansin ko, yung pagtago niya pagsuot niya ng jacket na hindi kita yung relo niya. Eto, naispatan ho ng mga netizen na kung saan nagkakahalaga lang lamang po yung sapatos ni Stella Kimbo na nagkakahalaga lang lamang pagdating sa kanila lamang yan. Lamang ng 63,000 pesos. Grabe, mahal nito. Yung iba pinapangarap-pangarap lang tong mabili pero naka-Stella na. Panis kayo. Oo, ito, Fendi Match Sneakers. Gano'n na kaya, ito lang gano'n na kaya kayaman tong mga no? Kaya pala nung nakaraan parang takot na takot din silang mawala sa Marikina. Hindi, ito lang mga netizen, mayaman ba talaga angkan nito? Hindi, yung asawa na lang, yung asawa. Mayaman yung angkan nung asawa ni Stella? May mga business ba to na popular dito sa Pilipinas? Kasi yung mga ganitong mga gamit na lalo't business, lalo't isa kang politiko, na sumasahod lamang kayo ng 300k per month,
Hindi naman po lang din yun. Malaking halaga na rin yun. Pero parang napakahirap kalkulahin sa utak mo na makakabili ka ng ganun. Sa hirap ng buhay ho ngayon. Yung 1,000 mo lang, pag binili mo sa palengke, ulam, bigas na, wala na. Wala ka ng panghimagas. Pero itong mga to, grabe no, may 4 million na relo. May 4 million, may 2 million na mga bag. Oo, hindi pa natin may customized sa band pa. Grabe, no? Hindi naman sa kasi, lubos ko kasing nagtataka. Kahit nga ako, takang-taka ako kung paano ka makakabili ng ganong kamamahal na gamit mo na biruin mo nagkakahalaga ng ganong presyo. Diba? Kaya parang yung ibang mga netizen, mapapaisip talaga. Ang tanong, yung mga tiga Marikina, napapaisip din kaya. Hindi, inahayaan nyo lang sila. O eto, basahin natin comment ng mga tao dito. Sabi ni Molier Portis, sa lahat ng teacher, si Stella Kimbo ang instant billionaire. Ginawang negosyo ang Kongreso. Grabe. Grabe. O eto pa mga kaliwat ug kawatang mangigilandlad. Eto naman to. Biz News Asia, the Philippines biggest criminal syndicate. Naku po. Eto na mukhang nalibro na kayo. Mukhang nalibro na. Oh, eto, sabi ni Risa Pilongo Bunador. Haha, mahal naman ng shoes ni Mama. Grabe talaga. Oh, grabe no. Hindi na iba rin talaga yung karakas ng O sino to? Aba, grabe to Parang familiar sa akin yung mukha nitong dalawa. Eto, madali talaga gastahin ang pera na hindi mo pinagpaguran. Grabe na. Saklap nun, no? Hindi sa bagay. Madaling ang gastahin ng pera hindi mo pinagpaguran kasi hindi mo nga iniisip na tanga na, bakit? Bibili ko to hindi naman sa akin to Ewan ko kung totoo ba yung na-vlog natin nung nakaraan. Bagay, may nilabas na naman ng papel. So, totoo talaga yan. So, bakit parang hindi sila natatakot sa ombudsman? Di ba bali-balita ngayon na kinasuhan si Stella Kimbo ng ombudsman dahil dito sa mga mamahaling kagamitan nito? Oo, wala. Siguro kaya nga sinasabi ko kanina, parang lantaran na lahat. Parang wala nang tawag dito, parang wala nang hiya sila na ilantad sa publiko yung kanilang kayamanan. Kasi nga, siguro, iniisip nila, wala naman kayong magagawa Hindi totoo naman, wala naman din tayong magagawa pero yun nga lang, yung kahihiyan na idinudulot nito sa kanila at yung marka na tatawagin silang kawatan sa kaban ng bayan, medyo masakit ho yun. Yun yung nababasa ko ngayon. Ito, binabasa natin yung mga comment ho dito. No, ito. Sabi ni Sian, kawawang mga taga Marikina, sana hindi na kayo magpauto ulit. Diba? Ano naman to? Ano picture na yun? Kanino to? Bonnie N. Silde of the Philippines. Eto, sabi ni Tony N. Basahin natin sabi ni Tony N. It's a taxpayer money kaya kinukupit lang nila kung may project ang district nila at winawaldas kasi di naman nila pinaghihirapan yan. Yung si attorney Kimbo may kaso yan sa SSS sa time ni Panot. Sinong Panot yun? Sino Inoy? Yung pa isa. Eto, Risa Ontiveros, di ba? Sabi mo kay Pastor Apollo Kibuloy, mahiya naman. Eto, sinasabihan mo rin sila Kimbo. May kaso pala to daw sa SSS. Eto, sabi ni Bob Perps. Madam Chair, need ng taong bayan ng COC audit ng inyong opisina. Pakisabay na rin po ang inyong salin. Estela. Ay, grabe.
Samantalang mapunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Eto, no? Oo, dito may pinuso dito. Paano mo malakihan to? Paano ba? Oy, paano ba yan? Oy, hindi malakihan So dito, trivia. Sino ba tong galit sa isang pastor pero tikom ang bibig naman sa ibang convicted na tumatakbo rin bilang senador? Sino kaya yun? Sino kaya yun? Parang wala akong maalalang ganun. Isang galit sa pastor. Ito, trivia daw trivia. Sino ba itong galit sa isang pastor pero tikom ang bibig naman sa isang convicted na tumatakbo rin bilang senador? Hindi kaya si Franz Castro to? Wala talaga pakapalan lang yan. Alam mo yung banatan niya yun tawag dito, alangan niya mong banatan niya yun di dagwala yun, no? So ito, basahin natin to bago tayo mapunta sa mga main topic natin. Muling nagbalik ang sagupaan ng Duterte versus Nograles sa Davao. Ito ay dahil ang former Civil Service Commission CSC Chair Carlo Nograles ay tatakbo bilang mayor at si PBA Party List Representative Migs Nograles naman ay First District Representative ng Davao City. Sa kabilang banda, ang patriarka ng mga Duterte ay hindi hahayaang maagaw na ang Davao ng kung sino mang kaya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tatakbong mayor muli at sa kasalukuyang Davao City Mayor Basti ang kaniyang running mate bilang Vice Mayor. So ito po yung picture nila. Grabe, no? Talagang ngusuan tsaka ilungan Ay. Natatawa ko dun sa sinabi ni Coach Choli, pulong versus ilong. Siraon na din si Coach Choli paminsan-minsan no? May tiradang talaga din may tiradang brutal Tawag-tawa kaya kami nung narinig namin sa SM ay sabi pulong versus ilong. Sino ba yung ilong? Sino ba kasi yung ilong na yun? Sino ba yung ilong na yun? Hindi ko kilala kasi yun Paki-comment nga dyan sa baba. So samantalang tingnan natin yung komento ng mga netizen. Ito, sabi ni Miranda Ian, Nograles alagad ni Tamba. Yay. Sabi naman ni Alexandra, Nograles lahi ni Bortzlek King trying hard copycat. Tao ni Tamba. Yay. Sabi naman ni Joyce Su, Bagaman kag anong Carlo Nugs. Ay, hindi ko mabasa. Sorry. Pero halos karamihan po ng comment ng mga netizen dito ay Go Duterte at No to Nograles. Kung sabi ni Miday Kabohok, kung doon lang ako bumuboto sa Davao, kay Nograles na ako, lalo na kay Attorney. Wow! Sabi ni Miday, ito ngayon, tinadtad ka tuloy. Sabi naman dito, grabe lamanan sa comment section, no? Kaya nga halatang di ka taga Davao dahil tulad mong mga gunggong, gamunggo ang utak sa Nograles buboto. Sabi ni ni Jubiol Grace. Basag ka tuloy, nag-comment ka pa kasi. Sabi dito ni Alexandra, di lumipad ka sa Davao, mga Nograles dapat ilipat na yan sa Pluto. Mga otropod nga, tambaluslos pare-pareho nimo. Wala talaga tayong magagawa dyan. Duterte pa rin talaga yung mga netizen. Kaya huwag nyo na ipagpilitan ha. Samantalang mapunta na tayo dito. Eto. Grabe to Panibagong baho ni Romualdez. Huli. Si Tardiela may dalang pera sa maleta galing sa bahay ni Tamba. Ako po yung nagre-reaction lamang
Disclaimer ha, nagre-reaction lamang po ako. So ito po yung video, panoorin natin. Naharap ngayon sa kontrobersiya si Jay Tariela. Isang kontrobersyal na impormasyon ang pinasabog ni Ms. Sasrugando Sasot na itong si Jay Tariela ay galing daw sa bahay ni Martin Romualdez. Paglabas nga daw ng bahay ay mayroong bitbit na 3 malalaking bag. Noko po. Ano kaya laman yan? Dog food? Para sa mga aso sa Congress? Kaya't napatanong si Ms. Sasrugando Sasot, ano ba ang laman ng mga bag na yon? De, baka ano yun? Sas, baka tawag dito, pumunta doon sa bahay ni Tamba, tapos nag-overnight, at yung mga pinaglumaang damit ni Tamba, binigay kay Jay Tariela. Bakit? Kagaguhan no? Hindi kasi baka yun ang dahilan O, baka naman may malapit silang biyahe at iniwan muna yung bagahe doon kay La Tamba at nung umalis na dinaanan dahil para isang biyahehan na lang. Baka ganun naman kasi yun, no? Geto natin. Tariela, ano po ang laman ng 3 bag na itim na kinuha nyo mula sa bahay ni Martin Romualdez recently? Abay nag-post si Tariela. Ito na, sumagot si Tariela. Ang sabi niya, thank you for asking. I want to finally address the ad hominem attacks that you and other trolls have thrown at me. Bakit another troll? Hindi naman troll si Sasrgan. May tao yun, oy. Yung trolls, walang pagkakilanlan. And other troll. So, parang hinalin tulad niya si Sas na isang troll din. I left the academy a few weeks before our graduation at PMA in 2004. I was reported that I cheated in a quiz. And in order to uphold my honor and maintain my integrity intact, I resigned for the good of the service. You can verify this with other cavaliers and even the PMA superintendent at that time. This experience taught me valuable life lessons and ultimately made me a better person. I remained true to the PMA Cadet Honor Code and leaving the portals of the Academy at your own accord a few weeks before your graduation is the most honorable thing. That is my story. Nga ba naman ang sagot mo? Pwede mo namang tinatanong lang kung anong laman ng bag. Ang sagot ni Tariela kay Ms. Sasrugando Sasot. Another baseless statement from Mr. Alan Troy Rugando Sasot. If you cannot prove this, make sure you have a good lawyer. This guy makes it so easy to the good lawyer. Naku mo, maglalaban si Tariela tsaka si Rugando, no? Such malicious statements because... Hindi malicious yun, Jay. Kapangalan ko pa kasi. Dami yung kapangalan ng mga dyan sa JJ Suarez. Ito, Jay Tariela. Ang bago nga kayo ng mga pangalan nyo. Nasusuka ako sa inyo. Hindi malicious yun. Nagtatanong lang yung tao Ito naman, dito, yung about dun sa bag na yun. Kung halimbawang pera man yun, mapapaisip ka na pwede naman ni-transfer sa bangko. So, bakit wait lang. Ito pala. Kasi may nakita akong comment yan Sabi hindi pala comment, vlog. Napanood daw, minsan yun yung sakit ko Minsan nanonood ako sa mga tanso. Para kahit paano may manood din sa kanila. Kaya mapanood ko dun, sabi, kung kukuha man daw ng pera si Tariela kung nagbinigyan man daw ni Tamba itong si Tariela, Tariela na nga lang. Ang hirap banggitin bakit hindi pa daw sa bank account? Bakit hindi na lang i-transfer? No, bakit hindi na lang daw ganun? Bakit pa pinapunta? Ngayon, ang sagot naman dyan, kung iba bank transfer, di mas lalong booking. Kasi may kita yun. At may ebidensya. Kasi kapag ikaw kumuha ka sa bahay,
posibleng makalusot ka kasi hindi naman laging may mga nagmamasid dyan. Ngayon, hindi natin alam kung bakit kung paano nakita ni Sas yun. Abangan na lang natin yung sagupaan ng dalawang to. Bro, naniniwala naman ako doon na ano yung laman? Ano lang din naniniwala ako na walang masama doon sa ginawa ni Sas kasi nagtatanong siya. Iba yung nagtatanong sa nagbibintang. Sa bagay, nga pala, nakalimutan ko. Nung nagtanong nga pala si Ka Eric tsaka si Ma'am Doc Lorraine Badoy, nakasuhan din pala sila. Naalala ko, bigla akong pumasok sa isip ko, nga pala masama na nga pala ngayon magtanong. Kasi si Banat Biden, nagtanong lang din kay Saldico, nakasuhan din. So ngayon guys, bawal na akong magtanong. Kaya yung sinasabi ng RightMed na wag mahihiyang magtanong, kalokohan na ho yun ngayon. Kalokohan na ho yun ngayon yung sinasabi ng RightMed na wag mahihiyang magtanong kasi lahat po ng mga nagtanong ngayon ay nakasuhan na. Kaya wag ho tayong magpa-daso-daso, ha? Okay, play. Ayop na yan. Ang hirap ng panahon ngayon, no? Tanga na, gutom na, bawal ka pa magtanong. Hayop na yan, makalayas na dito sa Pilipinas. He has never learned that freedom of speech has its limits, especially Anong nilimitahan mo yung freedom of speech? Anong klaseng? Kaya nga freedom of speech, tapos lilimitahan mo. Freedom of speech has its limit. when it involves concocted stories aimed at destroying people's reputations and credibility. Perhaps it is time for you to learn at least one lesson your parents taught you. Never lie. At may resback si Mrs. Ricardo Sasot, Ariela, the 3 black bags issue about you is not baseless. My source is very reliable because he was in Martin's house too when you were there. And for your information, between the two of us, you're the one who has proven real integrity issues as you were kicked out of the PMA because of cheating. This is not just an accusation, but a result of institutional investigation. Never in my life, from grade school until now, that I had committed cheating. So ikaw ang hindi dapat pagkatiwalaan dahil proven na mandaraya ka. Bakit kaya halos lahat ng pumupunta sa bahay ni Tamba, paglabas, hila-hila na ang malalaking itim na maleta? Opo. Tama ba, J. Tariela? It's so sad that Martin Romualdez has made fools out of people in government. No other speaker has made Congress and the rest of government more hated and more devoid of values and seen as corruptible as he had. Martin made an already bad government look worse. Alam niyo yung mga ganyan, napapansin ko sa mga kapag katulad lang yung mga dating issue din nila, Kimbo, mga congressman, diba nagka-issue sila about sa mga mayayamang, mga magagarang mga kagamitan nila. So kaagad silang mga nag-block ng nag-private ng mga account. Samantalang dati open naman. Napapansin ko sa mga nai-involve about sa pera. Sabihin na natin pera o sa ganitong issue. Napapansin ko kasi ang mga Duterte, ilang beses nang sinabihan ng mga Duterte na nagnakaw daw sa kaban ng bayan, bilyon yung ninakaw. Pero never hong sumagot ng parang nananakot ang mga Duterte. Samot-saring pang gagagong ginagawa sa kanila hanggang ngayon, di ba? So, yan ang buong bibig ng mga tanso kesyo ganito, kesyo ganyan, na malaki daw na nakaw ng mga Duterte. Pero nagtataka ko dito sa mga to, kapag may issue sila na ganito, na parang nasuhulan sila, or may kinuha silang pera, parang affected sila. Kasi kung hindi mo naman ginawa yun, bakit mo kailangan, di ba?
Hindi naman masisira yung yung ano mo dun eh. Hindi masisira yung pagkatao mo nung hindi ka sasagot. Oo, hindi masisira eh. Kung hindi naman totoo eh, diyaan mo. Diba ganun lang yun eh. Dahil sa kanya, people's credibilities are on the line. Dear J. Tariela, sweldo mo, taxes namin. No matter how much you're pissed, you can categorically deny professionally. Also, never ever dead name someone just because galit ka. Wala bang LGBTQ activist who will call out this misogynist? Samantala na call out ni Senator J.V. Ejercito ang PhilHealth dahil tila ito ay nagiging savings bank na. Naku, Of ayan na nga, eto na nga, Risa, paktay ka na. Risa, paktay ka na. Yari ka ngayon, naku po. Naku po, ako sa'yo, Risa Anli Virus. Medyo matakot-takot ka na, no? Oo, medyo nabibisto na yung baho ng ano dyan. Oo, yung baho ng ano dyan. Yung mga pinaggagawa mong baho. Medyo nabibisto na. Aba, naku, mahirap yan. Karapat dapat natang medyo gumalaw-galaw ka. Oo, at ngayon nga, no, medyo eto nga, pero ewan ko lang kung itutuloy ito. financial institution. Nagbigay kasi ng halimbawa si Senator J.V. Ejercito na 1 million pesos ang bill ng isang pasyente. Ngunit 10,000 pesos lamang ang na-covered ng PhilHealth. Ano daw? Ulitin nga. Ngunit 10,000 pan institution. Nagbigay kasi ng halimbawa si Senator J.V. Ejercito na 1 million pesos ang bill ng isang pasyente. Ngunit 1 million pesos ang bill ng isang pasyente. So, tapos, 10,000 pesos lamang ang na-covered ng PhilHealth. naku po. Kaya nga medyo nakakapagtaka na rin ho itong PhilHealth na to eh. Kasi isipin nyo maigi dati naman, baka sabihin nyo, hindi, puro kayo ganyan dati-dati. Puro nyo kinukumpara. Ano ba sasabihin namin? Yun naman talaga ang totoo. Dati naman, wala naman talagang ganitong nangyayari. Ako dati na hospital din ako, ang bill ko maabot ng mga 20,000 pero nung ginamit namin yung PhilHealth, wala naman kami halos binayaran. Eto naman to, 1 million, no. Tapos halos 10,000 lang yun na 10,000 lang yung na tawag dito na nasalba. Anak ng teteng. Hindi nga ito makatarungan na siyang Hindi talaga makatarungan yan dapat aksyonan ho ng gobyerno yan. Ang tanong, paano aaksyonan ng gobyerno kung yung gobyerno nga mismo ang nagtotolerate sa ganyang gawain? Yun ang mahirap doon. Oo, kung sabihin natin, oy, aksyonan mo naman, paano aksyonan? Kung sila nga nagtotolerate niyan, wala tayong magagawa. Samantalang eto na nga. Ano ba to? J. Tariel napikon kay SAS. Dahil binuking, magdedemanda. 3 item na bag galing kay Tamba, di masagot. Ako po, magdedemanda daw. China, Fires, Water, Cannon at Philippines. Magdedemandahan na pala to. Muling binomba ng water cannon ng mga Chinese vessel ang 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa WPS. 2 araw ang nakakalipas ito ang sinabi ng Philippine Navy. Sa isang pahayag, sinabi ng BFAR na ang BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday nito ay nagsasagawa ng resupply mission sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar noong Martes ng umaga nang maganap ang harassment. Ang mga sasakyang pandagat ng Chinese Coast Guard at isang barko ng People's Liberation Army Navy ay gumalaw palapit at hinarangan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sinubukan ng mga barko ng CCG na hadlangan ang misyon ng mga sasakyang pandagat ng BFAR ngunit hindi ito nagtagumpay. Binuksan din ng CCG vessels at itinuro ang kanilang mga water cannon, ngunit nabigo itong makarating sa mga bangkang sibilyan ng PH, sabi ng BFAR. Subalit, pagkatapos ng pangyayaring ito ayon kay Sasasut,
Namataan si Tariela na may bitbit daw na 3 itim na bags pag-alis sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Ayon kasi sa post ni Sasut ay, Tariela, ano po laman ang 3 bag na itim na kinuha niyo mula sa bahay ni Martin Romualdez recently? Ako po. Dahil sa pagtatanong na ito ni Sasut ang isang opisyal ng PCG ay imbes na sagutin ang issue, ay nagbanta ng demanda kay Sasut at kakasuhan daw niya ito ng cyber libel. Opo. Ayon sa sagot nito ay, another baseless statement from Mr. Alan Troy Rogando Sasut. If you cannot prove this, make sure you have a good lawyer. Ako po. This guy makes it so easy to make such. Hindi, ito lang ayan ang hirap eh, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng nagtatanong, mga kasuhan. Kalokohan kasi nito ni Right Mid eh. May pakanta-kanta pa kayong, wag mahihiyang magtanong. So ngayon na maraming gumaya sa inyo na puro tanong eh, nakakasuhan tuloy. Ay naku po, ang hirap sa buhay, ang hirap na sa Pilipinas ngayon, no? Mahal na bilihin, no? Mahal na yung bilihin, mahal lahat, mahal. Ang hirap pa makahanap ng trabaho. Yung mga mangingisda nga na libre lang sanang kumita ng pera or libre magtrabaho sa dagat para kumita ng pera, ginigipit naman sila ng ginagawa naman silang palaman ng bangag administration. So ngayon, tapos ngayon magtatanong ka lang, kaso agad. Hirap. Ang hirap na ang hirap na ho dito sa sa Pilipinas sa mamuhay. Oo, parang na tayo dito, parang wala na tayong wala na silang magandang ginagawa talaga. Ay, naku po. Bahala kayo. Magkasuhan ko para sa mga mayayaman. Malicious statements because he has never learned ang i-reconcile with your salary sa Philippines. Mura lang naman siguro. Ito yung about dun sa relo, no? Panamanorin natin to. Ito. Yung sa relo ni J-Tra. Kaya ka. At dito na nga lumabas institutional investigation. Never in my life from grade school until now that I had kaya ka. At dito na nga lumabas ang mga ebidensyang si Tariela umano Grabe, iba-iba yung relo. Oo, iba-iba yung fairness, ha? Man, tingnan natin kung magkano yung relo, ha? ay nabubuhay sa karangyaan. Ayon pa kay SAS ay, mura lang naman siguro ang mga relo na ito PMH cheater J. Tariela, kayang i-reconcile with your salary sa Philippine Coast Guard. Mga watchers, ano brand nito at magkano? Naku po. Ayon naman kay The Free Thinker ay, Commodore J. Tariela. Opo, yan na, nilabas na. Ano daw? Deep free, hanapin natin. Gusto ko yung mga ganyan eh. Yung mga lifestyle check. Yung anong pangalan ng Facebook? Anong pangalan? Deep Thinker. Deep Thinker. Okay, ano yun? Haya. DP Tinker. DP Tinker. Tingnan natin ha kung magkano yun ha. Uy, bakit mali? Mali ba yun? Spell ko? Free Tinker. Oh. Mali pala yung ginawa ko naman eh. Tinker. Okay? Tingnan natin. Magkano kaya to? Ito na. Excited na ako. Nasaan na yun? Uy, grabe. Ito. Punta tayo doon. Dali. Gusto kong mga nare-reaction nyo. Lifestyle check. So, eto muna ang salary ng mga Coast Guard. So, dito makikita natin na Admiral is 125,000 per month. Ang Vice Admiral is 114K or 100,000 for Real Admiral is 100K per month. Commodore 91K at Kapitan 80,000. So ano bang ranko ni J. Tarela? Ewan ko, ba't ako tinatanong nyo? Gago no? So eto na nga.
Ay wow, ang galing. Tigwa 100K, 174K ang suot-suot na relo ni Jay Tarela. Okay, sumunod. Eto naman, may 220K ang pangalawang relo. Sana all. At eto, 270K ang relo na suot ni Jay Tarela. Ang lupi. Eh kung halimbawa man, halimbawa Admiral, Admiral, pinakamataas yung Admiral ay sumasahod po ng 125K per month. Puta na, malabong mabili yung mga ganyan. Ano yan, mas uunahin mong mapundar yung mga relo kaysa sa bahay mo. Malamang sa malamang, baka sabihin ni Jay Tarela, marami akong businesses. Shit this. Marami akong businesses, huwag niyo akong questionin sa ko. So tingnan natin dito yung komento ng mga netizen. Basahin natin, lakihan lang natin yan ha. Oo. Sabi dito ni DP Tinker, tangina, 90K lang pala ang sweldo ng Commodore. Tama ba basa ko? Pero 270K ang isang relo. Maglokohan pa ba tayo? Lahat ng top official yumayaman sa posisyon tapos magtatanong pa kayo. may ano naman, may point naman tong si Boss Amo Manager. Tama nga naman. 'Di ba? Hindi na rin naman to bago eh. No, dito sabi naman ni Lydia Reyes. Sabi ni Lydia Reyes, puro may hilig relo kapalit ng pagkain sa mahihirap na Pilipino. Yun nga lang, nakakasad talaga. Buhay na sanakaw si Com Alan K. Uy! Sira ulo ka, Eric. So, Eric Aguiling, wala dyan si Alan K. Mabait yun. Oo, kilala ko yun. Mabait yun. Hindi yan si Alan K. Ha? Kaya magkahugis lang pero hindi si Alan K. Gago ka. Siraulo to si Eric. Siraulo din talaga. Siraulo din pala talaga itong mga netizen. No? Eto naman, sabi ni Edna Alcantara. Sabi niya, baka naman daw mga original mali ang mga suot. Kaya upward na upward. Malay nyo, tigo yung mga yung mga retokadong relo. O mga second hand lang. O baka niregalo, ganun. Ito naman tong mga to eh. Si All, sabi niya, Sini All. Sabi ni Beb, Sini All na lang, kamusta na kaya yung mga service men natin na drafted at gutom na gutom. Oh, grabe, no? So, wala tayong magagawa. Ginusto nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Ano po yung mga, ito, 270K, Tangina, sana all. 174K, sana all. Totoo po ba to? Kaso, 220K, Isang halaga na ng yan, Halaga na ng parang